Hello, good morning mga kachismosa. Ay, good morning. Tayo magkape. Kape, diday. Sobra-sobra ang, ano ngayon? Naalala ko lang. Saka, ang dami ko kasi nakikita sa Facebook. Mga ano sa depression. Sobrang depressed. Mahirap talaga depressed. Mahirap talaga. May mga time na kangan. Ikaw mismo sa sarili. Kapit lang. Parang sobrang aggression mo. Na kang masabihan. Ikaw mismo sa sarili mo. Kailangan mo talagang kumapit. Kapit sa ano? Kapit sa buhay mo. Kumbaga, hindi mo kailangan kumapit ko sa ano dyan, kung sa mga tawag dito, mga puno o maglagay ng tali o mga gamot. Okay lang na uminom, alak, pero kailangan mag-inom ako anong klaseng gamot. Tsaka madating talaga tayo sa point sa ganun. Kasi ako experience ko rin yung mga ganyan depression. Mula noon, na-experience ko na yun, pero ginawa ko lahat. Hanggang sa, ngayon, nagkaroon din ako ng point na gusto ko, hindi naman gusto, siyempre. Pumapasok sa utak. Pumapasok na talaga sa utak ang pagiging depression. Siyempre, sa ilang beses na rin ako naging depressed sa sobrang problema. Kumbaga, para kasi sa akin, parang sarili ko lang din mismo ang nakakagamot sa sarili ko. Ganun. Marami kang kaibigan. Pagiging depression kasi, marami ka rin na may mga kaibigan na andyan. Masaya talaga ang may kaibigan. Kumbaga, hindi kailangan na meron kang karelasyon o may kailangan may asawa. Pero ang pagkakaroon ng kaibigan, malaking tulong sa'yo. Kumbaga, may mga point na yung isang kaibigan kasi hindi naman mismong kakausapin ka para ikismis sa'yo. Yung may mga problema mo, kailangan pagkikismisan ninyo. Parang ganun. Pero ang problema kasi, kapag nag-usap din kayo ng kaibigan mo o pamilya, at ayun din mismo ang pag-uusapan nyo, kung ano yung naging problema mo, ayun ang pakikipag-usap sa iyo tungkol din sa problema mo. Hindi ganun. Mas maganda makipag-usap sa taong kaibigan na depression. Mas maiging kausapin mo siya, maging masaya. Kunyari, tara tayo magkantahan tayo. O alam mo ba si ganito, ganyan, ganun. Hindi yung kakausapin mo para din pag-usapan niyo yung kanyang problema. Hindi kasi parang mas kinausap mo siya para sa'yo, matutulungan mo siya, pagkakausapin mo siya. Pero parang nag-depression lalo siya kasi nga, pag nagtanong ka, kukwento siya ng kwento, hanggang sa parang tumataas na naman ang depression. Naging sobrang malungkot, sobrang problemado. Parang ganun. Ayun din ang mahirap pag-usapan. Kasi ako ilang beses na rin naman ako naging problema sa ganyan. Or kaibigan ko, may mga naging problema din. Sobrang depression. Pero nakikipag-usap ako sa kanya, hindi sa magtatanong ako na or itatanungin ko na, ganito ba ang problema mo? Ganito, ganyan, bakit ganito? Hindi ako tatanungin ganyan. Kahit alam ko mismo na may depression siya, never ako nakipag-chikahan tungkol dyan. Kung makakausapin ko siya, pero parang namiss natin na isa't isa. Parang gano'n. Pare, tayo magkismis, magtagi tayo kasi ganito, ganyan. Tayo magkantahan tayo kasi ganito. Alam mo, ako, may crush ako, may drama. Mga gano'n. Doon ako nakipag-usap. Kasi mahilig akong magkwento na pag-usapan din yan. Ayoko. Kasi ako mismo, kahit ako sa sarili ko, kahit alam nila na magkakaroon ako ng maraming problema, ayaw nila na ako mismo nagsasabi na huwag ka na pumunta sa akin kapag usapan natin yan. Kasi problema ka yan eh. Mga depression ko yan. Oo, magtulungan mo ako para kwentuhan. Ay, hindi mo rin naman ako hindi ka rin makatulog. Kahit kwento ka ng tanong. Siyempre, hindi ka naiyak sa tao, iiyak lang iiyak. Mga ganun. Dapat bilang kasing kaibigan o kapamilya, maayos ang maging maayos. Nakautot pa ako. Nakautot ako. Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, kumausap o hindi na kailangan tulungan. Hindi mo na kailangan tulungan. Kasi para lang, ang pagtulong kasi ng problema niya, kasi hindi ka na makakatulong kasi tanong ka lang din ng tanong. Siyempre, imbis na matahimik siya, iyak lang din na iyak kakatanong. Kaya mas maigi pa rin na puntahan mo siya, o sige, puntahan mo, mag-usap kayo, magtagayan na lang tayo, mag-inuman, mag-swimming tayo ng ganito, ganyan, tayo mag-ganito. O meron bagong chismis kasi may akong crush na ganyan, o mga ganun. O kasi mababago yung utak niya, na siya naman ang bibigay ng idea na, o sige, pare, ganito, ganyan. Yun, mag-iiba siya ng ibang panibago siyang idea. O parang, nagkakaroon siya ng ibang idea na, o sige, pre, tutulungan na kita, ganito, ganyan. Yung ganun. Nakakatuwa rin naman yung mga ganun na marami din naman nakakatulong. Depende talaga yun sa pakikipag-usap mo. Depende rin talaga sa pakikipag-usap ng isang kaibigan. Kahit sabi natin problema sa parang dahil ko kasi sa sulok na ganyan. Problema, yung nanay na may depressed dahil kasama ang mga tapos meron ako naging kaklase ata yun na nagkaroon depression dahil sa relasyon. Ang hirap ng mga talaga ganyan. O ikaw mismo bilang kaibigan. Marunong masarap tulungan ang mga ganyang kaibigan. Pero hindi mo kailangan tumulong para makapag-usap dahil sa kanyang problema. Kasi ikaw naman mismo hindi ka rin makakatulong eh. Para sa akin yun para sa akin, depende yun sa'yo. Para sa akin, hindi ko rin siya matutulungan. Kung baga sa sarili niya, kahit anong salita mo ng salita, ayan pa rin ang ginagawa niya. Ganyan pa rin ang mararamdaman niya. Yung parang ganun. Kaya never talaga ako kaibigan na may depression. Pero nakipag-chismisan ako na, uy, ganito ba talaga nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ako na ganyan. Baka
papasyalan ko siya na, o tara mag-ano tayo, mag-ano tayo, tagay-tagay muna tayo, o magkwentuhan tayo kasi pupuntahan ako, ay mayroon ako gustuhan, tulungan mo ako pa rin, parang chismis lang na, kung mayroon ako gustuhan, pre, baka ano, ganito ganyan, tapos ako, parang mga ganun, parang tawanan, kasi dumadating sa point na nakakalimot siya, na tuwan-tuwa siya, mas kumbaga sa kakakwento mo, napagpasyal niya, mas lalo pa siya naging chismosa, o ganun, naluloko ako minsan, yun, sa awa naman ng Diyos, sa lahat naman na naging kaibigan ko, na nakakasama ko, sa awa naman ng Diyos, naging masaya naman, nagkakaroon din ng problema, pero, hindi okay naman, kaya, dumating din ako sa point na kahit ako nakakatulong bilang isang kaibigan, problema ako. Pero ako mismo sa sarili ko, ako talaga naggagawa ng trabaho sa sarili ko. Okay. Kaya ako matino, wala. Para sa akin, ang unang problema ko sa depression ko, ang anak-anakan ko si Zoe. Simula sa pool. So, kahit sobrang depression ko, dumating si baby ko Zoe. Siya ang pinakamamahal ko talaga. Para sa akin, siya ang life. Life is my life. Ganun talaga. Kaya, naka-recover ako ng sarili ko kahit paano. Pero mas lumaki ang problema ko, lalong mas dumami ang naging okay ang problema ko dahil dumating ang baby ko. So, yun talaga ang life. Kaya yun. Kaya ganun maging problema, maging hindi mo kailangan tumulong ng dapat pag-usapan ng ganyan problema. Oo, dahil mag-enjoy hanggang sa matuwa siya, hanggang sa ikaw na ang maiyak sa kakatawa. Oo, dahil yun lang, nakwento ko lang kasi sa dami ko nakikita kwento dyan sa video, wala, na-stress lang ako. Kaya mag-kismisa lang tayo dito. Oo, tapos na ang problema ko. Tara na. Tapos na ang chikahan natin, tapos na ako magkape, dalawang kape ako dito. Okay? Goodbye na sa'yo. Goodbye. Boom, boom, boom. Bye.